tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking krisis ang kinakaharap ngayon ng libu-libong pamilya sa labas ng Jakarta, Indonesia dahil sa planong pagsasara ng Bantar Gebang, ang isa sa pinakamalaking landfill sa buong Asya. Sa pagpasok ng taong 2027, target ng pamahalaan na unti-unting wakasan ng open dumping dito. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga mamamayang umaasa lamang sa basura para sa kanilang pang-araw-araw na ikabubuhay. Matatagpuan may 40 kilometro mula sa kabisera, ang Bantar Gebang ay sumasaklaw sa higit 100 ektarya ng lupain. Mula sa malayo, mukha itong mga lunti ang burol, ngunit sa malapit ito ay dambuhalang bundok ng mga basura na umaalingasaw ang masangsang na amoy. Ang nakalalasong itim na likido or leachate ay umaagos sa pagitan ng mga tambak, habang bilyon-bilyong langaw naman ang umaaling-aligid sa buong paligid nito. Araw-araw, walang tigil ang pagdating ng humigit kumulang 8,000 tonelada ng basura mula sa buong Jakarta. Ito ay dinadala ng isang dambuhalang convoy ng may 1,400 kulay orange na truck. Ang walang humpay na pagtatambak na ito ang nagpalala sa sitwasyon ng landfill na matagal nang lumampas sa kapasidad nito, ngunit patuloy pa ring pinupuno dahil sa kawalan ng iba pang mapagpipiliang tapunan. Sa kabila ng panganib, libu-libong scavenger ang nakatira sa gilid ng landfill upang maghanap buhay. Ang trabahong ito ay literal na buwis buhay. Kamakailan lamang 7 tao ang nasawi matapos silang matabunan ng buhay dahil sa pagguho ng isang dambuhalang bundok ng basura. Ang trahedyang ito ay nagpapakita ng matinding panganib na kinakaharap ng mga manggagawa araw-araw sa kanilang paghahanap ng mga bagay na may halaga. Ayon kay Rasta, isang 55 taong gulang na scavenger na nakasaksi sa trahedya, wala silang ibang pagpipilian kundi harapin ang panganib na ito. Sa kanyang luhaang pahayag, sinabi niyang ito ang kanilang kapalaran dahil kung hindi sila makikipagsapalaran sa ibabaw ng gumuguhong basura, wala silang makakain. Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa kawalan ng alternatibong kabuhayan para sa mahihirap sa bansa. Para sa mga komunidad sa paligid, ang Bantar Ebang ay hindi lamang tambakan ng dumi kundi isang buong ekosistema ng ekonomiya. Dito umiikot ang buhay ng mga pamilyang walang ibang mapagkukunan ng kita. Mula sa mga plastik, papel hanggang sa mga sirang kagamitang bakal, lahat ay sinusuri at kinokolekta upang maibenta muli sa mga junk shop. Ang bawat piraso ng basura ay may katumbas na barya para sa kanilang sikmura. Kasama sa mga scavenger na ito si Andy, 29 na taong gulang, at ang kanyang asawang si Wina, 43 taong gulang. Si Wina ay ipinanganak sa kalapit na nayon at bata pa lamang ay nagtatrabaho na sa landfill. Sa bawat araw ng kanilang pagbabad sa init at dumi, kumikita sila ng 100,000 hanggang 200,000 rupiah o katumbas ng humigit kumulang 4 hanggang 8 dolyar. Inihayag ni Andy na bagaman hindi malaki ang kanilang kita, sapat na ito para sa pag-aaral ng kanilang mga anak at pagkain sa araw-araw. Dagdag pa niya, hindi masaya ang pisikal na aspeto ng trabaho dahil sa tindi ng pagod, ngunit sa tulong ng pakikipagbiruan sa mga kapwa manggagawa, nagagawa nilang magaan ang mabigat na pasanin. Ang ganitong pananaw ang nagbibigay sa kanila ng lakas na magpatuloy araw-araw. Sa gitna ng ingay ng mga makinarya, maririnig ang hiyawan ng mga manggagawa kapag nakakakita sila ng mga mamahaling uri ng plastik tulad ng mga bote ng mineral water na may tatak na aqua. Ang mga partikular na plastik na ito ay mas mataas ang benta bawat kilo kumpara sa iba. Ang bawat tagumpay sa paghahanap ng mga ito ay nagdudulot ng panandaliang saya at pag-asa na madaragdagan ang kanilang kakarampot na kita. Isang kahangahangang kwento naman ang ibinahagi ni Rustini na gumugol ng higit 3 dekada sa pangongolekta ng basura upang mapag-aral ang kanyang mga anak. Buong pagmamalaki niyang sinabi na dahil sa basurang ito, ang isa niyang anak ay nagtatrabaho na ngayon sa Taiwan, habang ang isa naman ay naghahanda ng lumipad patungong Japan. Pinatunayan niya na ang edukasyon ang susi upang makawala sa hirap. Samantala, si Carmidi, 32 taong gulang, ay nagsimulang magtrabaho sa landfill noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Meron na siyang sariling pamilya ngayon at 2 anak. Gamit ang isang gansyo o bakal na may kawit, patuloy niyang tinutuklas ang mga basura. Ayon sa kanya, bagaman marumi ang trabaho, gusto niya ito dahil siya ang sarili niyang boss at nabubuhay niya ang pamilya.
Mas pinipili ni Carmidi na magtrabaho sa gabi dahil mas malamig ang panahon, bagaman mas delikado ito. Sa ilalim ng kadiliman, kailangan nilang umiwas sa mga dambuhalang dump truck, bulldozer at excavator na patuloy na gumagalaw upang mag-ayos ng mga basura. Isang maling hakbang lamang ay maaari silang masagasaan o mabaon. Ngunit ayon sa kanya, hindi tumitigil ang basura kaya hindi rin sila maaaring tumigil. Habang lumalaki ang populasyon ng Jakarta, patuloy din ang paglala ng krisis sa basura sa buong bansa. Ito ay nagdulot ng malawakang galit at pagkabahala, lalo na sa mga kabataan sa Indonesia dahil sa mga ilog, dalampasigan at mga kalsada na barado na ng mga plastik. Ang usok mula sa pagsusunog ng mga basura ay nagdudulot din ng malubhang sakit sa baga at polusyon sa hangin na hindi na maaaring baliwalain. Dahil dito, nagdeklara ng pambansang laban o War on Waste si Pangulong Prabowo Subianto matapos punahin ng mga pinuno mula sa South Korea ang tanyag na isla ng Bali bibilang marumi. Ang hakbang na ito ay naglalayong linisin ang imahe ng bansa sa buong mundo at protektahan ang turismo na siyang pangunahing pinagkukunan ng kita, habang pinipilit ang mga lokal na pamahalaan na gumawa ng mabilisang aksyon. Inatasan na ng Ministry ng Kapaligiran ang lahat ng lokal na pamahalaan na tuluyang alisin ang open dumping landfills. Sa Jakarta, sinimulan na ang pag-uutos sa mga residente na ihiwalay ang mga organikong basura sa mga nabubulok. Ang layunin ay unti-unting bawasan ng basurang dinadala sa Bantar Hebang hanggang sa mga tirang basura na lamang na hindi na maaring i-recycle ang tatanggapin doon sa mga susunod na taon. Ang mga natitirang basurang ito ay planong sunugin sa isang dambuhalang waste-to-energy plant na gagamit ng makabagong teknolohiya upang makalikha ng kuryente. Ito ay bahagi ng plano ng ahensyang Danantara na magtayo ng higit 30 katulad na pasilidad sa buong Indonesia kabilang ang sa Bali. Layon ng proyektong ito na magbigay ng modernong solusyon sa krisis, ngunit marami pa rin ang nag-aalinlangan dito. Nangangamba ang mga environmental campaigner kung magiging handa ba ang mga alternatibong ito bago sumapit ang deadline sa 2027. Ayon sa kanila, mga plantang ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar at nangangailangan ng maayos na pagbubukod ng basura mula sa mga kabahayan. Isang bagay na bihirang gawin at hindi pa nakasanayan ng karamihan sa mga mamamayan ng Indonesia ngayon. Sa katunayan, ang katulad na patakaran sa Bali ay nagdulot na ng matinding gulo ng isara ang Suwong landfill para sa organikong basura noong Abril. Dahil hindi handa ang publiko, ang mga hindi nabukod na basura ay nagtambak sa mga kalye, bukid at ilog. Marami ang napilitang magsunog ng basura na nagdulot ng nakalalasong usok sa buong isla, kaya napilitan ang gobyerno na bawiin ang desisyon sa loob ng ilang araw. Ayon kay Nur Aziza, isang eksperto sa waste management mula sa Gadjah Mada University, kung isasara ang Bantar Ebang ng walang malinaw at epektibong alternatibo, magiging katapusan na ito ng kalinisan sa kabisera. Makikita ang naglalakihang tambak ng basura sa bawat sulok ng Jakarta. Babala niya, kailangang maging maingat ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga patakaran upang hindi lumala ang sitwasyon. Sa pagtatapos, nananatiling madilim ang kinabukasan para sa mga tulad ni Andy at libu-libong scavenger sa Bantar Gebang. Ang kanilang tanging pangarap ay mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak, ngunit kung tuluyang isasara ang landfill, wala silang ideya kung saan kukuha ng pangkain. Ang kwentong ito ay patunay na sa likod ng mga modernong solusyon, may mga buhay na nakataya sa bawat desisyon.